Gusto niyang mapakasal ako. Sa isang babaeng hindi ko pa nakikita. Imposible. Ang katawang ito ay kulang sa spiritual energy. Kailangang maghanap ng paraan para mapunan ito. Anong ginagawa mo gabi na? Gusto mo bang mamatay? Ito pala ay isang purong yin na katawan. Kapag namatay ka na lang, saka ka hindi makakabalik sa pamilya G at makipag-agawan sa anak ko. Kaya hindi na sayang ang pagpapalit ko noon ng sanggol. Hindi ko inakala na ako, ang ancestor ng Taoist sect, ay magkakamali sa pagsubok at muling mabubuhay sa katawan nitong kaawa-awang nilalang. Mabuti na lang kung ganito ang nangyari. Tutulungan kita na tapusin ang karma na ito. Lishu, walang utang na loob na anak saglit. Iligtas mo ako. Lahat ng karma ay may sariling tadhana. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Kumusta na ang trabaho? Napatay na ba si Lishu? Mukhang ang tunay na salarin ay ibang tao. Tingnan natin kung sino ka talaga. Nahanap na. Hindi maganda kung pupunta ako sa tunay na may-ari. Napuno ng dumi at dugo. Bro you. Ano ba talaga ang iniisip ni Lola Shen? Naiintindihan ko na gusto niyang magkaapo, pero napakarami sa Beijing ng mga babaeng may magandang pamilya. Bakit ang pamilya G ang napili niya? Kailangan ko bang pakasalan ang gusto niya? Ang ayaw na ayaw ko ay ang mapilitan. Gusto niyang mapakasal ako. Sa isang babaeng hindi ko pa nakikita. Imposible. Ang katawang ito ay kulang sa spiritual energy. Kailangang maghanap ng paraan para mapunan ito. Anong ginagawa mo gabi na? Gusto mo bang mamatay? Ito pala ay isang purong yin na katawan. Bro you, bakit ganyan kanya tinitigan? Baka gusto niyang... Bibigyan kita ng babala. Huwag kang magkakamali. Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Mag-dual cultivate tayo. Hindi ko inaasahan. Ang kapangyarihan ng mundong ito ay napakanipis hanggang sa ganitong kalagayan, kahit nakasama ang likas na katawan ng purong yin sa pagdodoble ng pagsasanay. Ang pagbawi ng kapangyarihan ay napakabagal din. Mukhang sa hinaharap ay hindi maiiwasan na madalas kong gawin ang pagdodoble ng pagsasanay sa kanya. Bagaman siya ay mukhang isang lalaking palaboy ngunit hindi ko inaasahan. Ito pa rin ang unang beses
Kung gayon ikaw ay napakaganda. Inaasahan ko na sa hinaharap ay makapagpanatili ng kalinisan ng sarili pagkatapos ng lahat. Ayaw kong makipag-ugnayan sa iba sa pagbabahagi ng parehong bagay. Sino ka ba? Anong karapatan mo para utusan ako na panatilihin ang aking kalinisan para sa iyo? Masyadong maingay. Lida John, naglakas loob kang ihangap ang tawag ko? Paano ayaw mo na ng pera, ano? Ako ngayon, may ilang bagay pa akong kailangang asikasuhin. Hintayin mong matapos ko itong asikasuhin. Saka kita hahanapin. Babaeng salbahe. Bakit hindi ka na naman nagsasalita? Sasabihin ko sa'yo. Pumasok si Lishu sa pamilya G. Walang anumang pakinabang sa akin. Dapat siyang mamatay ngayong araw. Nahuli na kita. Kianya. Hoy, Kianya, hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon. May nararamdaman ka bang masama? Okay lang ako, nanay. Nag-aalala lang ako. Bukas na uuwi ang kapatid kong babae. Baka hindi niya ako magustuhan. Ang bait-bait ng anak kong si Kianya. Paano ka naman hindi magugustuhan ng iba? Bini-bini. Talagang magkamukha kayo sa larawan. Nandito na ang aking munting Xiaoshu. Siya pala. Xiaoshu. Ako ang iyong nanay, tagapang-asiwa. Tawagan mo agad si ama at ang mga kuya. Umuwi na si Xiaoshu. Sabihin mong umuwi agad siya. Opo. Ginang. Xiaoshu, ito si Kianya. Ito ang ate mo. Ibig mong sabihin, ang taong ito na pumalit sa kinaroroonan ko at nagtangkapang patayin ako, ay ang ate ko. Hala, may nahalata na ba siya? Ma, alam kong hindi ako gusto ni Lina kapatid. Pero hindi naman pwedeng gawa-gawa lang niya akong mamamatay tao. Xiaoshu, anong pinagsasabi mo? Ako mismo ang nag-alaga at nagpalaki kay Kianya. Ako ang pinakakilala sa ugali niya. Ate mo siya. Huwag mo siyang pag-usapan ng ganyan. Mag-sorry ka sa kanya. Ayos lang yan, ma. Sa mga nakaraang taon, totoo namang ako ang pumalit sa lugar ng kapatid ko. Kung ganyan ang sabihin niya sa akin, tatanggapin ko. Kakauwi mo pa lang, sinisiraan mo na ang anak na inalaga ng pamilyang G sa loob ng mahigit 10 taon. Kahit nakadugo ka, sa paningin ni nanay ngayon, talunan ka na. Kapatid, lahat ng kasalanan, ako ang may gawa. Aalis na ako sa pamilyang G. Ang nangyari noon, biktima rin si Kianya. Pareho kayong mga anak ko. Simula ngayon, hindi mo siya pwedeng bastusin. Naiintindihan mo ba? Anong dapat intindihin? Ikaw ang aking bunsong kapatid na babae, si Lishu, di ba? Xiaoya. Anong nangyari? Siya ba ang nambastos sa'yo? Pangatlo, Madaling mag-init ang ulo. Tangang-tanga. Ang ikatlong ginoo ng pamilyang G, tulad nga ng sabi-sabi. Xiaoshu, paano mo nasabi yan sa iyong ikatlong ginoo? Mali ba ang sinabi ko? Simula nang pumasok ka, nang walang pag-aalinlangan, sinabi mong ako ang nambuli sa kanya. Kung hindi yan pagiging mainitin ng ulo, ano pa? Ikaw. Hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong kapatid. Sa halip ay madali kang nauto ng ganitong klaseng mandoloko. Kung hindi yan katangahan, ano pa? Ikaw. Magaling. Ikalawang ginoo. Bakit ka sumasawsaw? Hindi mo ba narinig na minumura niya ako? Anong sumasawsaw? Sa tingin ko, tama naman ang sinabi ng kapatid natin. Ikatlong ginoo, paano mo natukoy na si Xiaoshu ang nambuli kay Kianya? Kung hindi siya, sino pa? Xiaoya, ikaw naman ang magsabi. Si Xiaoshu ba talaga ang nambuli sa'yo? Xiaoya. Huwag kang matakot, sabihin mo. Andito ang iyong ikatlong ginoo para sa'yo. Xiaoya, alam mo,
Kinamumuhian ng ikalawang Ginoo ang mga sinungaling. Mas mabuti na sagutin mo ng maayos. Tama na. Mula simula hanggang katapusan, wala man lang nasabi si Kianya. Paano naging siya ang nag-akusa kay Xiaoshu? Xiaoshu, alam ni Mama na kakabalik mo lang at may galit ka sa ate mo. Pero hindi ito dapat maging dahilan para pilitin mong umalis si Kianya. Pinilit mong umalis si Kianya. Totoo? Pinakamatandang Ginoo. Kasalanan ko lahat. Kung may sisihin ka, ako na lang. Huwag mo pong sisihin si Mama. Kung hindi dahil sa akin, hindi magkakagulo si Mama at ang bunso. Bunso, ako ang may kasalanan sa lahat. Ako ang kumuha ng buhay mo. Basta't huwag kang magalit kay Mama. Kahit sampalin o murahin mo ako, kakayanin ko. Nakakatuwa. Gamit ang pagmamahal ng pamilya, sinubukan mo akong patahimikin. Kung ganon, kukunin ko. Ang pagmamahal ng pamilyang ito, Para makita mo kung ano ang kahihinatnan ng pag-asa sa pagmamahal ng iba. Xiaoshu. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ate, alam ko, baka natatakot kang kunin ko ang pagmamahal ni Mama. Pero hindi mo naman ito dapat ginawa sa harap ng lahat. Kuya, second kuya. Talaga, hindi ako yon. Tama na. Xiaoya, kung gusto mo pang manatili sa pamilya G, maging maayos ka. Huwag kang mag-alala, bunso. Mula ngayon dito sa bahay na ito, nandito ang iyong second kuya para alagaan ka. Salamat, second kuya. Tama ang sinabi ng iyong second kuya, ngayong nakabalik ka na, manatili ka ng payapa. Ito ang iyong tahanan. Walang sinuman ang may karapatang paalisin ka. Tagapangasiwa ng G. Panginoong G. Ang kwarto ng binibini, handa na ba? Panginoong G. Handa na po. Maaga na ang oras. Magpahinga ka ng maaga. Bukas, sa ngalan ng G Group, maghahanda ako ng isang salo-salo para sa iyong pagbabalik. Sa buong Imperial Capital, ipahahayag ang iyong pagbabalik. Kung hindi maganda ang iyong kondisyon, hindi pwede yon. Nauunawaan ko. Itong batang ito, ang tamis-tamis tawagin ang second kuya. Bakit pagdating sa akin, ganyan? Talagang kapatid ko. Katulad ko ang ugali. May iba pa bang kailangan, kuya? Magpahinga ka ng maaga. Tagapangasiwa ng G. Pakiusap, dalhin ninyo ako sa aking kwarto. Opo, binibining G. Si Po. Hoy, tingnan mo to, tingnan mo. Bakit hindi man lang siya bumati sa akin? Kung hindi lang sinabi ng pamilya Shen na naniniwala sila sa manghuhula na siya ang itinakdang mapapangasawa, ayoko talaga sa kanya. Diyos ko, naiinis ako. Kahit na ang babaeng baliw na ito ang ginawa sa akin ay hindi mapapatawad. Parang hindi ko naman siya kayang masuklam. Sa totoo lang, parang gusto ko pa nga. Bakit ko naiisip na ayos lang ang isang masamang tao? Matutulog lang sa akin, tapos tatakbo. Tapos ang kapal pa ng mukha na sabihing dapat akong magpakabanal para sa kanya. Sino ba siya para mag-utos niyan? Hinahanap mo ako. Nandito ka pa rin? Hindi ka ba natatakot na gawin ko sa'yo ang gusto ko? Anong gusto mong gawin sa akin? Ano naman ang gusto mong gawin? Anong gagawin ko? Siyempre, itutuloy natin ang pagsasanay ng magkasama. Siyempre, tuloy lang ang pagtatalik natin. Pagtatalik, di ba?
Pagbibigyan kita. Bakit? Gusto mo ulit gawin yung ginawa natin dati? Pagkatapos, aalis ka lang ng basta-basta? Bakit? Gusto mong panagutan ko? Sino bang nagsabing panagutan mo? Mabuti naman. Sabi mo hindi mo pananagutan? Tapos, ganun lang? Ano ibig sabihin ng mabuti naman? Ano tingin mo sa akin? Hindi ba? Hindi ba ako? Kulang ang aking alindog? Okay naman. Bukas ay ang pagdiriwang ng pagkilala ng pamilya G para ipagdiwang ang iyong nobya ang pagbabalik ni Lishu. Tumalo ka para sa akin. Nobya, Lola, hindi ko naman sinabing papayag ako na pakakasalan ko siya. Ikaw naman. Ay nako anak, hindi mo gusto ito. Hindi mo gusto iyon. Baka naman, talaga bang balak mo na mag-isa ka habang buhay? Wala akong pakialam. Bukas, kahit ano ang mangyari, dapat kang pumunta. Sakto, sa pamamagitan ng handaan, makilala mo ng mabuti ang babae. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Lola, dahil hindi mo pinapansin ang aking kagustuhan at pinipilit mo akong pumunta, huwag kang magalit kung hindi ko sundin ang gusto mo. Maghanda ka. Ang pagdiriwang ng pagkilala ng pamilya G. Ako ay magpapawalang bisa sa kasunduan. Ate, May kailangan ka? ate, kakauwi mo lang mula sa labas. Tiyak wala kang angkop na damit para sa engagement party. Sinigurado kong kumuha ng isa sa mga damit ko. Binibining G. Chenia. Ang gown na ito, ayon sa utos mo, ay ibinabad sa mataas na konsentrasyon ng peach extract. Kapag isinuot ito ng taong allergic, tiyak na magkakapantal siya sa buong katawan. Medyo may silbi rin pala si Lida Jun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na allergic ka sa peach. Inaasam-asam ko na ang itsura mo sa engagement party. Napuno ng pantal sa mukha habang nahihiya sa harap ng mga kilalang tao sa lungsod. Bakit, ate? Ayaw mo ba dahil isinuot ko na ito dati? Ayaw. Anong nangyari? Kuya, nag-aalala ako na baka wala siyang maisuot. Kaya dinala ko ang isa sa akin para ibigay sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na. Ayos lang kuya, tiyak hindi sinasadya ng ate ko. Kapag nasaktan mo ang isang tao, kailangan mong humingi ng tawad. Lishu, buksan mo ang pinto. Lishu, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo pa rin bubuksan, papasok na ako. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakalusot. Kuya, Kayo, bakit kayo nandito sa labas ng kwarto ko? Anong ginagawa mo rito? Saan ba dapat ako? Ibig mong sabihin, dapat nasa kwarto ako. Tapos, itong gown. Yung sugat sa kamay mo. Ako ang may gawa. Ganoon ba? Kuya, totoo talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang dinala ko lang itong gown para sa kanya.
Kanina lang, nasa kwarto siya. Dinalhan ko siya ng damit. Ayaw niya dahil suot ko na raw ito. Tapos, isinara niya ang pinto. Tapos dumating ka na. Kung ganoon ang sinasabi mo, si Xiao Shu ba ay nakaka-teleport? Diretso mula sa loob ng pinto ay biglang nasa likuran natin. Kuya, talagang dinala ko lang ang gown. Gown. Ito ba yung sinasabi ng ate? Ito pala yung sirang-sira na gusto ni ate na isuot ko sa party. Gown. Hindi. Paano nangyari? Kanina. Ikaw? Ikaw ang may pakana nito. Hindi ba? Ang sakit, hinawakan mo ako. Tama na. Nakakadismaya ka. Tang, Ina. Xiao Shu, pasensya na, nagkamali ako kanina. Ayos lang. Sanay na rin naman ako. Kuya, kung wala ka ng ibang sasabihin, uwi na muna ako. Sandali. Sumunod ka sa akin. Ano to? Simula nang malaman kong nasa labas ang kapatid kong babae, sinimulan kong bumili ng paunti-unti ng mga ganito. Para kapag bumalik ka na, ako mismo ang magbibigay sa'yo. Nagustuhan mo ba? Salamat, kuya. Kapatid kita. Dapat lang tong gawin ng kuya mo. Huwag ka nang magsasabi ng salamat sa susunod. Black miasma. Sige, nakuha ko na. May konting aayusin sa kumpanya. Sa salo-salo para sa pagkilala sa'yo, papadalahan kita ng sasakyan. Kuya, sandali lang. Kuya, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Siguraduhin laging daladala ito. At saka, sa alas 7 ngayong gabi, huwag kang dadaan sa Jiangyang Avenue. Sige. Nasaan to? Amo G, nasa Jiangyang Avenue po tayo. Alas 7 ngayong gabi. Huwag kang dadaan sa Jiangyang Avenue. Inay, huwag po kayong mag-alala. Sa ngayon, wala pa walang balita. Makakaligtas si kuya, sigurado yan. Tama. Mapalad si kuya, laging may awa ang langit sa kanya. Sa tuwing may problema, laging nakakaligtas siya. Kahit nga yung manghuhula, sabi matagal ang buhay niya. Sa pagkakataong ito, makakaligtas siya. Baka naman. Si Jijing Chen ang may nangyari. Ikaw! Simula nang bumalik ka, nagulo ang buhay ng pamilyang ito dahil sa'yo. Okay lang yon. Pero ngayon, ikaw pa ang dahilan kung bakit nasawi ang kuya mo? Nanay, anong kinalaman ni Xiao Shu sa nangyari? Ayaw din ni Xiao Shu na may mangyari sa kuya. Kung gusto mong pagbintangan, laging may dahilan. Ang ibig mong sabihin, nagbibintang lang ako sa'yo? Inay, huwag kang mag-init ng ulo. Ate, maaga sanang aalis si kuya ngayong umaga. Kung hindi dahil sa pakikipag-usap mo sa kanya, naantala siya. Paano siya? Tama, kung hindi dahil sa'yo, siguradong nakaiwas sana si Jing Chen sa sakunang ito. Malas, lumayas ka sa pamilyang G. Inay, Tingnan natin kung sinong magpapalayas kay Xiao Shu. Ayos ka lang ba? Kuya, Sinong may lakas ng loob na paalisin si Xiao Shu? kuya,
Jing Chen, buti naman at ligtas ka. Mabuti. Paano nangyari yon? Ate, ligtas na nakauwi si kuya. Parang hindi ka masaya. Siyempre masaya ako sa pag-uwi ni kuya. Bakit naman ako hindi magiging masaya? Ate, bakit mo pa kailangang sabihin yan? Nagdudulot lang yan ng hindi pagkakaunawaan. Kuya, buti naman at ligtas ka. Nababaliw na ako sa pag-aalala. Ang pag-aalala mo ba ay para lang maghasik ng away? Jing Chen, paano mo nasabi ang ganoon sa kapatid mo? Kapatid? Kung mananatili lang siyang tahimik at hindi nakakagulo, baka sakaling ituring ko pa siyang tunay na kapatid. Pero tingnan mo siya, sanay na sa pagsisinungaling. Ngayon, nagpapalabas pa ng away. Sa tingin ko, mas mabuting ibalik na lang siya sa pamilya Lee, para hindi na niya guluhin ang katahimikan dito. Sang-ayon ako. Ano? Papaalisin ninyo ako? Kuya, pangalawang kuya, ganoon ba talaga kahalaga ang dugong magkadugo? Ganoon ba talaga kahalaga na ang mahigit 20 taon nating pagsasama ay kayang itapon na lang? Hindi, Kianya. Hindi ganoon kahalaga ang dugong magkadugo. Ikaw ang tunay na anak ko. Tama. Kahit wala tayong iisang dugo, ikaw pa rin ang tunay kong kapatid. Hindi basta-bastang tao ang makakapantay sa'yo. Yunye, tumigil ka. Kuya, nagbibiro lang naman ako. Bakit ang tindi mo? Pamilya tayong lahat dito. Dapat tayo ay magtutulungan at magkakasundo. Dahil ginamit ko ang katawan ng orihinal na may-ari, nararapat lang na ipaghiganti ko siya. Kung palalayasin lang natin siya ng ganito kadali, parang napakadali para sa kanya, di ba? Si, kung ganoon ang sinabi ni Xiao Shu, kalimutan na natin ito. Xiao Shu, sumama ka sa akin, sandali. May itatanong ako sa'yo. Paano mo nalaman na may mangyayaring masama sa akin ngayon, at saka? Ito namang anting-anting na ito, ano ang nangyari? Ikaw ang nagligtas kay kuya, tama ba? Maganda. Pero, paano mo nalaman to? Ayos lang. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kasi lahat naman tayo may sikreto, naiintindihan ng kuya. Hindi naman talaga sikreto. Ito lang. Nag-aral ako ng konti ng panghuhula mula sa isang master ng panghuhula. Kaya kong mahulaan ang swerte. At malas. Ah, ganun ba? Sige. Magbihis ka na. Ayusin mo ang sarili mo, sa pagtitipon ngayong gabi. Bigyan natin sila ng isang nakamamanghang pagtatanghal. Kami na nga ang marami. Siya pa ang hinihintay. Wala talagang modo. Pwede bang bigyan mo naman si Xiao Shu ng kaunting pagmamalasakit? Tama si kuya. Ma, kayo ni Kianya, ngayon lang din naman bumaba, di ba? Kaming magkapatid, wala namang reklamo. Kayong dalawa. Xiao Shu, sa paningin nyo ngayon, si Xiao Shu na lang ang importante. Isang salita ko, 10 sagot ninyo. Hindi ko alam kung anong pampagana ang ibinigay niya sa inyo. Nagbibiro lang po kayo, Mrs. Yi. Hindi naman ako masamang tao. Saan ako kukuha ng pampagana? Hindi ko inaasahang ganito siya kaganda kapag nag-ayos. May konting pagkakatulad pa nga sa itsura ko noong bata ako ang dating. Talagang karapat-dapat na maging kapatid ni Ji Yanli. Talagang hindi pangkaraniwan ang ganda. Kailangan kong magpasalamat sa regalo sa akin ni Kuya. Hindi ko akalain na ibibigay pala ni kuya ang damit na yon. Ang napakamahal at wala nang mabibilhan kay Lishu. Ang tagal ko nang nakikiusap sa kanya. Ayaw pa rin niyang ibigay sa akin. Ano ba yan? May regalo rin sa iyo ang iyong Ginoo. Ito ba yung huling likha ni Master Tushan? Yung set na Dream Heart na napakamahal na ng halaga ngayon? Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Isusuot ko na sa iyo, Ginoo.
Salamat, Ginoo. Ano ba yan? Kahit na hindi ko gusto si Lishu, hindi naman siguro dahilan yon para hindi ako sabihan tungkol sa regalo. Para akong nagiging kuripot. Lishu, ikaw talaga. Dapat sa akin lahat ng ito. Ikaw. Ikaw ang kumuha ng lahat ng ito sa akin. Ang gaysan de Lishu, lahat ito ay dapat sa akin. Ikaw. Ikaw ang kumuha ng lahat ng ito. Ading, ang suot mo ngayon ay maganda, parang diwata. Pero hindi naman mukhang bagong galing sa probinsya. Ate, ang ganda mo rin ngayon. Pero itong bibig ay mukhang mas katulad ng isang probinsyana. Ikaw. Tama ang sinabi mo, Ading. Kuya, Diko, tara na. Yue, talaga bang desidido ka na? Na para sa isang babaeng hindi mo kilala? At makikipaghiwalay sa pamilya G? Sabihin ko, hindi kaya naakit ka ng babaeng iyon? Sa kanya? Ay may gusto ka na? Narinig ko na si Mr. Huo kamakailan ay nasa Africa ay nagbukas ng ilang proyekto. Kung wala ka talagang ginagawa, hindi ako mag-aatubiling bigyan ka ng trabaho. Hindi na ako magsasalita. Tama na, hindi na ako magsasalita. Hindi ko lang alam kung ang pamilya G ay malalaman na ikaw ay makikipaghiwalay. Ano kaya ang mararamdaman nila? Siya yun. Yung babaeng multo. Bakit kasama pa rin niya si Jijing Chen? Gusto ko ring malaman. Paano siya napunta rito? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagtitipon ng pamilya ngayong araw. Ang nasa tabi ko ay ang aking kapatid na babae na kakauwi lang. Mula sa labas. Si Lishu. Shu, batiin mo ang mga bisita. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Lishu. Talagang tunay na dalaga ng pamilya G. Kahit ilang taon sa labas, ang kanyang angking kagandahang asal ay hindi papahuli kanino man dito. Totoo. Sa harap ng napakaraming tao, hindi siya natakot. Bagkus ay magalang at kalmado. Ang kanyang kompusura ay talagang pambihira. Maganda, kalmado. Maganda. Lishu, swerte ka lang sa kapalaran. Titingnan ko lang. Kung ganyan pa rin ang puri sa'yo. Shu, tama ang sinabi ko, di ba? Walang may pakialam na galing ka sa probinsya. Wala ring may pakialam na hindi ka man lang nakapagtapos ng high school. Sa hinaharap, manatili ka na lang sa bahay bilang dalaga. Hindi man lang nakapagtapos ng high school? Bakit kaya ganoon ang sinabi ni Kianya? Hindi ba't lalo lang niyang ibinaba ang tingin ng lahat kay Lishu? Ano? Yung panganay na anak na babae ng pamilya G taga-probinsya pala? Okay lang sana kung taga-probinsya, pero hindi man lang nakapag-high school? Grabe naman yan. Oo nga, sa ating mga nasa mataas na lipunan, sino bang anak ang hindi nag-aral sa ibang bansa, mga edukado? Paano nangyari na may ganoon silang kakaiba? Jikia niya. Kuya, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sanang bigyan ng kumpiyansa ang bunso. Hindi ko inakalang sila ay... Bunso, naiintindihan mo naman si ate, di ba? Akala ko ba, pagkalipas ng napakaraming taon, wala nang gagamit ng ganitong klaseng panlilinlang sa harap ko. Nakakatuwa. Hindi kasalanan ni ate. Alam ko, sigurado akong hindi sinasadya ni ate na ipahiya ako sa harap ng iba. Dahil kung hindi lang, dahil sa pagpapalit noong araw. Ang nasa labas ngayon at naghihirap, ay si ate na.
Paano magagawa ni ate na sadyang ipahiya ako sa harap ng lahat? Tama ba? Tama, ang bagay na ito. Sa huli, si Binibining G ang nagtiis para sa peking Harris ng pamilya G. Ang nagdusa. Hindi man lang siya nagpasalamat, ginawa pa niyang chismis. Oo nga, bilang isang taong mula pagkabata ay nakapag-aral ng mataas, hindi ba niya talaga alam kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin? Tama. Sa tingin ko, sinadya niya talagang sabihin yon. Natatakot siyang pagbalik ni Binibining G. Wala nang lugar para sa kanya sa pamilya G, kaya sinadya niyang gawin yon. Tama. Hindi ganoon. Paano nangyari to? Hindi ganyan. Kuya, Huwag mo akong tawaging kuya. Wala akong ganoon, na kapatid na mahilig maggulo. Sige na, huwag na kayong tumingin. Sa party na ito, ang pamilya G ay naghanda ng mga alak na hindi mabibili sa labas. Kung mahuli ka, wala ka nang makukuha. G. Kianya. Kung gusto mo pang manatili sa pamilya G, itigil mo na yung pagpapanggap na kawawa at paghihiwa-hiwalay sa amin. Itigil mo na yan. kuya, wala talaga akong ganoon. Naisip ko lang bigla, ayaw kong mapahiya ang kapatid kong babae. Tama na. Ang mga salitang yan, kay Xiaoshu mo dapat ipaliwanag. Sige na, sinabi na ni Kenya na hindi niya sinasadya. Kailangan ba talagang gawing malaki ang issue? Ikaw na ang mag-asikaso sa mga bisita. Isasama ko si Xiaoshu para makilala ang mga tao. Ngayong nakabalik na siya, marami siyang dapat matutunan tungkol sa pakikisalamuha. Pero, Nanay mo ako, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Hindi yun ang ibig sabihin ni kuya. Kaya ikaw, Xiaoshu, sumama ka na kay mama. Kung may anumang problema, hanapin mo lang kami ni kuya. Si, Kuya Yu, hindi ko inakala na yung multong babae ay ang tunay na anak ng pamilya G. Ang nobya mo. Oh, hindi ko rin inakala. Ayaw mong panagutan, no? Gusto kong makita. Kung pagkatapos mong malaman ang tunay kong pagkatao, ganito pa rin ba ang iisipin mo? Pero sa itsura niya, hindi madali ang buhay niya sa pamilya G. Sa kakayahan niya, maliban kung kusa niyang pipiliin, ang hindi masaya ay ang ibang tao. Usap kita. Anong iniisip mo? Naririnig mo ba ako? hindi. Makinig ka. Sumunod ka kay Kenya. Makinig ka at magmasid. Huwag kang masyadong magsalita para hindi na naman tayo mapahiya sa pamilya G. Naiintindihan mo ba? Ginang Ye. Sa halip na oras mo'y asikasuhin mo na lang ang paborito mong anak. Baka kung hindi, magkamali na naman siya ng sasabihin at mapahiya ang pamilya G. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tayo napahiya. Alam ko na. Sinabihan ako ni Mama na ipakilala kita sa mga kaibigan ko. Pero kung ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob ko, hindi mo na ako masisisi. Miyaw miyaw. Xiaoshu, ipapakilala kita. Si Miao Miao, ang tagapagmana ng Gu Group. Si Xingyao, tagapagmana ng Su Group. Sila ang mga malalaking kliyente ng pamilya G at pinakamatalik kong mga kaibigan. Miao Miao, ito si Xiaoshu, kapatid ko. Alam ko, yung taga-probinsya ng pamilya G. Siya nga pala, siya ang bida ngayong gabi. Kailangan pa bang ipakilala sa akin ni Kianya? Lishu, akala mo ba pagbalik mo sa pamilya G, makakasabay ka na sa mataas na lipunan? Gusto kong makita kung paano ka mapapahiya sa harap ng lahat. Xiaoshu, wala namang masamang intensyon si Miao Miao. Miao Miao, bakit mo naman nasabi yan? Kung sakaling marinig ito ng kuya ko at ng pangalawa kong kapatid na lalaki, sisihin na naman nila ako na hindi ko inalagaan ng maayos ang kapatid kong babae. Sisihin? Ang kuya mo at ang pangalawa mong kapatid na lalaki? Hindi ba't lagi namang paborito ka? Ha, paano ka nila sisishin? Dati yon. Ngayon, ang pinakapaborito ng kuya at ng pangalawang kapatid na lalaki ay ang kapatid kong babae. At saka, ano? At saka, si Xiaoshu at si Shenyu ay may kasunduan pang magpakasal. Kung aapihin ko siya, magagalit din sa akin ang pamilya Shen. Ang pamilya Shen?
Isang probinsyana lang siya. Karapat-dapat ba siyang maging nobya ni Shen Yu? Totoo yan. At saka, Kahit na nobya siya ni Shen Yu, ano naman? Sino sa buong kabisera ang hindi alam na ayaw ni Shen Yu sa mga babae? at saka, kung talagang mahalaga siya kay Young Master Shen, bakit naman hindi siya dumalo sa handaan ngayong gabi? Kausap ka namin. Naglakas loob ka pang mag-isip ng iba? Mayabang pa talaga. Tingnan natin kung ano ang ipinagmamayabang mo. Ay naku, ano ba to? Aray, tingnan mo. Ang clumsy ko talaga. Miss Lee, susunod, hahanapin mo na ba ang mga kuya mo para magsumbong? Anong nangyayari? Yu, mukhang epektibo ang pagiging misoginista mo. Siguro akala ng mga pag inapi nila ang ipinilit sa'yo na nobya, para sila'y naghihiganti para sa'yo. Inapi? Hindi siya basta-basta maaapi. Kasi nga, nang matulog siya sa akin, ang kakayahan na ipinakita niya ay talagang pambihira. Hubarin mo. Anong sinabi mo? Nadumihan mo ang gown ko. Siyempre, ang damit mo ang huhubarin mo para sa akin. Narinig niyo ba? Pinapahubad niya ako ng suot kong damit para ibigay sa kanya. Mukhang seryoso siyang nagpapanggap bilang isang aristokratang dalaga. Nakakatawa talaga. Xiaoshu, hindi sinasadya ni Miao Miao yon. Bakit ka naman ganyan ka-agresibo? Xiaoshu, mag-sorry ka na. Huwag mong sirain ang samahan ng ating dalawang pamilya. Sabi ko, hubarin mo ang damit mo. Ikaw, Xiaoshu, ikaw. Kung di ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Xiaoshu, ikaw. Xiaoshu, paano mo nagawa yon? Para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Para sa ikabubuti ko. Sa harap ng ibang tao, sinamantala mo ang sitwasyon ko. Akala mo ba na ako lang ang napapahiya? Ako ang napapahiya. At ikaw rin. At ang buong pamilya G. Ikaw. Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo tatanggalin ang iyong sarili, hindi ako mag-aatubiling gawin ito para sa iyo. matapang ka. Hoy, Lee, huwag mo akong takutin. Ako ang panganay na anak ng pamilya Gu. Kung gagalawin mo ako, papagalitin ko ang tatay ko. Lahat ng pakikipagtulungan? Lee Shu, ikaw. Ang cute-cute mo. Kayo, bilisan nyo. Tanggalin nyo ang kanyang damit. Ano tong nangyayari? Xiaoya, ano ba talaga ang nangyayari? Anong nangyari sa mukha mo? Ma, si Xiaoshu ito. Hinubaran ni Xiaoshu si Miao Miao. Pinapag-sorry ko siya. Hindi lang siya nag-sorry. Sinaktan pa niya ako. Kalokohan yan. Hindi ganoon ang kapatid ko. Siya yung bastos. Hindi ako naniniwala. Ang ibig sabihin ni Second Young Master G, nagsisinungaling kami? Anong oras na? Pinagtatanggol mo pa rin siya? Miao Miao, pasensya na. Papag-sorryin ko siya sa'yo. Hanggang sa patawarin mo siya. Xiaoshu, mag-sorry ka na agad sa kanya. Kung dahil sa'yo, naapektuhan ang relasyon ng ating mga pamilya, hindi kita patatawarin. Ma, makinig muna tayo kung ano ang sasabihin ni Xiaoshu. Tama. Kung talagang kasalanan ni Xiaoshu, papagsoriin ko talaga siya. Pero kung hindi, huwag ninyong sisihin kung magpakita ako ng tunay kong kulay. Anong pakikinig? Nandyan na nga ang katotohanan sa harap natin. Ano pang pakikinig? Mag-sorry ka na agad sa kanya. Ang ganda ng katotohanan na nasa harap na ng mga mata. Napakatalas talaga ng mata ni Madam G. Yun, nandito ka na pala. Ay, Ginang Shen, hindi kasama mo?
Ang swerte naman. Nagkita ulit tayo. Ang nobya ko. Ngayon, tingnan natin kung saan ka patatakbo. Hindi sumama sa akin ang lola ko. Pero inutos niya sa akin na alagaan ang nobya ng apo niya. Paano nangyari? Kuya Yu, hindi ba ikaw? Laging hindi lumalapit sa babae? Bakit? Hindi lumalapit sa babae. Ito ang dahilan kung bakit kayo nang aapi sa aking nobya. Hindi ganoon. Ako. Dahil ang inyong pamilyang G, hindi kayang protektahan ang taong akin. E di ako na ang bahala. Dongzi, Yu, ano ang sasabihin mo? Ilalabas ba natin sila para parusahan? O papuntahin natin ang tatay niya? Personal na humingi ng tawad sa ate sa pamamagitan ng pagmamano. hindi naman kailangan ng ganyang kahirap. Dahil marumi ang bibig nila. Kaya humanap tayo ng tao para linisin ang bibig nila. Upang malaman nila kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Si Huazong, bigyan ang dalawa nila. Linisin ang bibig nila. Oh. Xiao Yu, hindi sila ang nagkasala kay Xiao Shu. Si Xiao Shu ang walang galang. Inapi sila. Pakitigil mo sila agad. Kaya pala paulit-ulit pinagbilinan ako ng lola ko. Kailangan talagang ako mismo ang pumunta. Takot lang sa manugang na babae na aapiin ng walang tao na magtatanggol sa kanya. Palang siya ang matanda. May pangunawa. Alam niyang mayroon siyang ganoon. Isang inang hindi malinaw ang pag-iisip. Xiao Yu, ako naman ay nakatatanda sa iyo. Paano mo nasabi sa akin iyan? Dahil nga ikaw ang nakatatanda sa akin. Kung hindi, matagal ka ng katulad nila. Shen Yu, paano mo nagawa na kausapin ng nanay ko ng ganoon? Ayan. Nakalimutan ko nga pala yung tungkol sa'yo. Ano? Makakapalag ka pa ba? Makipagpalag? Karapat dapat ka ba? Ikaw ba yung nagsabi? Nakasintahan ko ang unang nanapak, di ba? Ako ang nagsabi. Pero totoo lahat ng sinabi ko. Kuya, mukhang ang pamilya nyo ay wala ring disiplina. Isang ampon sa harap ng maraming tao. Hayagang naninirang puri sa tunay niyong anak na babae. Sa tingin mo, hindi ba siya dapat disiplinahin? Hindi ako nang insulto sa kanya. Siya. Siyang unang nanlait kay Meow Meow. Tapos, ginutay-gutay pa niya ang damit nito. Ganoon ba? Dongzi, Nandito na. Miss Yi. Pasensya na talaga. Kanina, nasa second floor ako. Lahat ay malinaw kung nakita. Ayun nga. Na-video ko pa. Sa video na ito, nakatala ang buong pangyayari. Kayo ang magsabi kung totoo o hindi. Panoorin nyo na lang. Panoorin natin ang video para malaman nyo na ang aming si Xiaoya ay hindi nagsisinungaling. Paano ka nagkaroon ng video? Hindi ba't sinabi ko na? Aksidente kong nakuha. Tita Ye. Ano sa tingin nyo? Panoorin ba? Para makita nyo ang anak nyo. Kung nagsasabi ng totoo o hindi. Panoorin. Kuya, Kung talagang kasalanan ni Xiao Shu, ako mismo ang maghahatid sa kanya para humingi ng tawad sa kanila. Pero kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung magiging masama ang loob ko. Heto. Ipagbigay alam mo ito sa lahat. Ititigil muna ng G ang lahat ng pakikipagtulungan sa negosyo sa mga Gu at Su. Tungkol sa iyo, dapat ka nang matutong sumunod sa mga alituntunin. Paano mo nagawa na idawit at siraan si Xiao Shu? Kung ganito, hindi na rin kayang ipagtanggol ka ng pangatlong kuya. pangatlong kuya. Pangatlong kuya. Panganay na kuya. Umuwi ka at magmuni-muni. Salamat sa iyo ngayon, Yang Master Shen.
Pero ngayong nandito na ako. Ako na ang sasundo kay Xiaoshu. Kaya, hindi na kailangang mag-abala pa si iyong Master Shen. Sa ngayon, ganyan ka ba kasigurado? Nasusunod sa iyo ang aking nobya? Dahil sa pamilya nyo, hindi naman lahat ay masaya sa kanyang pagdating. Hindi na kailangang mag-alala pa si iyong Master Shen. Xiaoshu, uwi na tayo. Baka naman. Ayaw talaga ni Xiaoshu na sumama sa akin pabalik sa G. Naghihintay ka sa akin. Sinong naghihintay sa iyo? Huwag kang feeling. Sinay, uuwi na muna ako. Pupunta ulit ako mamayang gabi. Lishu, ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Parang power bank lang ba ako na kukunin at itatapon kung kailan mo gusto? Ayaw mo? Siyempre naman. Mukha ba akong tanga? Bakit ako magiging power bank mo? Pasensya na. Akala ko kasi. Natutuwa ka rin. Kung ayaw mo, wala akong magagawa kundi humanap na lang ng iba. Maglakas loob kang humanap ng iba. Babasagin ko ang mga binti mo. Shenyu, ang kakaiba. Ayaw mong makipag-dual cultivate sa akin. Pero ayaw mo rin na may ibang makipag-dual cultivate sa akin. Ako. Sina, Kitang-kita naman sa bobo nitong to na wala pa siyang alam. Kung ganon, sundin muna natin ang gusto niya. Unti-unti na lang natin siyang gabayan. Kanina hindi pa ako sigurado, pero ngayon, desidido na ako. Tutulungan kita. kita-kita na lang tayo mamayang gabi. Lishu, maghintay ka. Sisiguraduhin kong magkakagusto ka sa akin. Hindi ko inaasahan, to. Sa buong buhay ko, makikita ko pang matalo si Kuya Yu. Nakakatuwa. Ang galing talaga ng bagong ate natin. Tigilan mo nga? Imbestigahan mo agad, para sa akin, ang kalagayan ni Lishu, lahat ng detalye. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya mapapasunod. Siye, ako na naman ang kawawa. Xiaoshu, ang nangyari sa party kanina. Ako ang bahala bilang kuya mo. Salamat, kuya. Pagod na kayong lahat ngayong araw. Umuwi na kayo at magpahinga ng maaga. Kianya, umuwi ka na. Tumigil ka dyan. Butlazi, Young Master. ikulong mo si G Kianya sa detention room. Jingchen, alam na ni Chianya ang kanyang pagkakamali. Nanay, nakita mo naman ang nangyari ngayon. Sa harap ng lahat, nang gulo si Jichanya, inilagay niya ang aming pamilyang G sa kahihiyan. Kung hindi pa natin siya pababayaan para mag-isip-isip, hindi mo alam kung ano pa ang kaya niyang gawin sa hinaharap, dalhin mo siya. Kung wala ang utos ko, walang sino mang dapat magpalaya sa kanya. Opo, kuya. Binibining siya niya. Sumama ka sa akin. Ayoko. Ang pangyayari ngayon, sa huli, ay dahil sa kanya na nagpadalos-dalos at nanapak. Sa tingin ko, ang pinakadapat magsisi ay siya. Nanay, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang iyong tunay na anak na babae? Sa tingin ko, kayo ang nawawala sa sarili. Gaano pa katagal ang kanyang pagbabalik? Kayo-kayo, siya na agad ang inuuna sa lahat. Wala man lang kayong isinasaalang-alang na nararamdaman ni Chianya. At ikaw, hindi ka ba makapagpakatahimik lang bilang dalagang G? Kailangan mo bang laging gumawa ng gulo? Ako ang gumagawa ng gulo. G ng G. Napakagaling mo talaga sa pagbaligtad ng katotohanan. Kung ganito mo ako kinamumuhian, bakit mo noon pinapunta? Si Lida yun para kunin ako. Alam mo ba na dahil sa isang salita mo, si Lida Jun ay... Lishu! Lishu! Anak, gusto mo lang talaga akong ikulong? Para makaganti, di ba? Pumapayag na ako. Bakit kailangan mong magsalita ng ganyan sa nanay? G. Kianya, kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Akala mo ba, kung hindi ko sasabihin, hindi na malalaman ng sinuman? Ikaw, Tama na.
Tapos na ang usapan. Nanay, kung mayroon kang hindi kasiya siya. Pagbalik ni tatay, kausapin niya ako. Sina. G. Kianya, kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Akala mo ba kung hindi ko sasabihin? Hindi na malalaman ng sinuman. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Baka alam niya na ako ang nag-utos kay Lidadjo na gawin iyon. Paano kung binobola lang niya ako? Hindi pwede. Kung malaman ng pamilya G na ako ang may pakana kay Lishu, wala na akong matutuluyan sa pamilyang ito. Si Lishu ay hindi na pwedeng mabuhay. Xiaoshu. Nandiyan ba si Xiaoshu? Oy, Lidadjo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Si Lishu, kailangang mamatay sa loob ng 3. Kailangang mamatay si Lishu. oy. Ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Maghintay lamang. Walang kwenta. Gabi na ng ganito. Kuya, may kailangan ka ba sa akin? Sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko man lang napansin na ganitong lumang cellphone ang gamit mo. Itong card na ito, kunin mo muna, nandito ang mga nakaraang taon na parte mo sa grupo na dividend. Ikaw ang bahala kung paano gagastusin. Ako. Salamat, kuya. Kuya, may iba ka pa bang kailangan? Xiaoshu, nitong mga nakaraang araw, si Kianya at si Nanay ay nagpahirap sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa pamilya G sa hinaharap, Kuya, ako ang iyong pinakamalaking sandigan. Walang sino mang makakaapi sa iyo. salamat, kuya. Teka, Ano? kahit na pumayag ako na maging human charger mo, hindi ka naman dapat ay diretsahan ka agad. Parang ako ay isang male model na pwedeng matulog kapag binayaran. Nagsisisi ka na. Siyempre hindi. Sa tingin ko lang, kaysa sa ganito, na para lang matapos ang layunin, ay walang kaluluwang pagtatalik. Mas mabuting pag-ibayuhin natin ang ating relasyon. Hindi na kailangan. Kailangan. Nag-research ako online. Kung gusto mong mag-double cultivate para makakuha ng spiritual energy, kung ito ay nakabatay sa spiritual resonance ng 2 panig, ay mas maganda ang epekto kaysa sa gawin lang para matapos. Tama naman ang sinabi niya. Kung ganon, may alam ka bang magandang paraan para mapalapit tayo? Meron. Siyempre meron. Sandali lang. Yung sinasabi mong paraan para mapalapit. Ito ba yun? Tama. Ito nga. Handa ka na ba? Sabi sa internet, itong horror movie na to ang pinakatakot na pelikula sa kasaysayan. Walang babae na hindi matatakot. Mamaya, ipapakita ko sa kanya ang pagiging ideal na kasintahan ko. Handa na. Simulan na natin. Mabilis ang tibok ng puso mo. Mukhang nahuhulog ka na sa akin. Simulan na natin.
Tama nga ang sinabi niya. Pagkatapos nating magpalapit, saka tayo mag-double cultivation, mas mabilis talagang bumalik ang spiritual energy kaysa dati. Talagang hindi biro, likas na talentado. Bini. Tatawagin ko lang sana kayo. Handa na ang almusal. Sige. Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakita rito? Ni hindi ka man lang bumate? Akala ko, Ginang Ye, ayaw mong makipag-usap sa akin. Ikaw. Nakakulong pa rin si Kianya sa detention room. Nakakain ka pa rito? Napakasama mo talaga. Sino ang sinasabi mong masama? Mahal. Sa wakas, nakauwi ka na. Mahal. Kung hindi ka pa umuwi, ako'y mabubuli na ng ilang tao. Naaapi na. Sa ugali mo, sino ang may lakas ng loob na magalit sa iyo? Ito ang ating mahal na anak na babae si Xiao Shu ba? Xiao Shu, ako ang iyong tatay. Sa mga nakaraang taon, pinagdaanan mo ang hirap. Nagkataon na nasa ibang bansa ang tatay, sumali sa isang auction. Bumili ng isang maliit na regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Salamat, tatay. Ito ay isang pink na supercar na limitado sa buong mundo. Isa lang ito sa buong mundo. Sa hinaharap, kapag lalabas ka, ito ang gamitin mong sasakyan. Ji Heng, ang labis mo namang mag-favoritism. Ang sports car na ito, si Kianya ay palaging humihingi nito sa iyo at hindi mo pa siya nabibigyan. Paano mo maibibigay ito sa kanya? Kung malaman ito ni Kianya, ano ang iisipin niya? Ano? Ako, si Ji Heng. Magbigay ng regalo sa aking tunay na anak na babae? Kailangan pa bang tingnan ang kanyang reaksyon? Ikaw. Anong nangyari sa akin? Huwag mong isipin na dahil nasa ibang bansa ako, ay wala akong alam sa mga nangyayari. Malinaw na sinabi sa akin ng amo sa telepono ang lahat. Mula nang umuwi si Xiao Shu, si Kianya ang laging nanggugulo. At sa mismong pagtitipon para kilalanin siya, sa napaka-importanteng okasyon na yon, nakipagsabwatan pa siya sa mga di-kapamilya para siraan at hamakin si Xiao Shu. Dahil sa mga ginawa niyang yon, nararapat lang na ikulong siya ng ilang araw para magmuni-muni. Paano mo nasabi ang ganyang klaseng salita? Kahit papaano, ikaw ay nakasama't nakita mo si Kianya habang lumalaki. Nakakaya mo bang siya'y iwan sa kulungang yon at magdusa? Si Xiao Shu ang tunay kong anak, at saka, hindi naman nagkukulang sa pagkain at inumin doon. Hindi yan pagdurusa. Ikaw. Xiao Shu, nag-aalala lang ng sobra ang nanay mo. Minsan, hindi maiiwasang magsalita ng walang pasabi. Huwag mo siyang sisihin. Ji Heng, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo ngayon, o kung bakit. Palalayain mo ba siya o hindi? Kung hindi mo siya palalayain, gagawin ko. Ipapakita ko sa'yo. Hoy, huwag kang padalos-dalos. Palalayain mo ba siya o hindi? Kung gagawin mo yan, iniisip mo ba ang nararamdaman ni Xiao Shu? Wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, kailangan kong iligtas si Kianya. At saka, ang mundo niya ay puno na ng pagmamahal at pag-aalala ng maraming tao. Pero si Kianya, ako lang ang meron siya. Palalayain mo ba siya o hindi? Ako. Xiao Shu, paano kung pakinggan muna natin ngayon ang nanay? Pagkalabas niya, papaaminin ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Ano sa tingin mo? Kay ganda ng nakakabagbag damdaming dula ng pagmamahal sa anak. Mrs. Ye, talaga namang napakalaki ng pagmamahal mo sa anak mo. Kung ganon, ang opinion ko, importante pa ba? Palayain o hindi? Tayo ang bahala. Sige na, paano mo nagawa yan? Si Xiao Shu ang tunay mong anak sa dugo. Hindi ko hinihiling na mahalin mo siya, tulad ng pagmamahal mo kay Kianya. Pero kahit papaano, dapat mong isipin ang iniisip ni Xiao Shu. Alam ko na. Bilis! Una muna nating ilabas si Kianya at palayain. Nanay! Huli na ako, anak. Naghirap ka. Tatay, salamat sa pagpapalaya sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kung ngayon, hindi nagbanta ang nanay mo ng buhay niya, hindi ako magmamadaling palayain ka. At saka, tandaan mo, ang dahilan kung bakit hindi namin matapos naming kunin si Li Shu, isinauli ka sa pamilya Li. Raven, dahil kahit na wala tayong relasyon sa dugo, pero sa 20 taon nating pagsasama,
ay itinuring na kitang bilang pamilya. Pero hindi ibig sabihin ito na maaari mong apihin si Lishu ng basta-basta. Si Lishu ang tunay na anak na babae ng pamilya G. Kung gagawin mo ulit ang dati mong ginagawa, magplano para sirain. Huwag kang magalit sa akin kung isasauli kita sa pamilya Lee. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sige na. Alam na ni Xiaoya ang kanyang pagkakamali. Bakit mo pa kailangang gawin yan? Huwag kang mag-alala. Basta siya at si Xiaoshu ay magkasundo at mag-sorry ng maayos kay Xiaoshu, magkakapamilya pa rin tayo. Alam ko na, tatay. Mamaya, agad akong magsusorry sa kapatid ko. Magkasundo? Kung hindi na ako makikipag-agawan, baka hindi magtagal. Kayong lahat ay maaakit ni Lishu ng babaeng yon. Ano ba? Ang yabang mo, ano? Pagbalik mo, pinapalibot mo na agad si kuya at si Diko sa'yo. Kahit na si Shen Yu, na hindi lumalapit sa babae, ay nagtatanggol para sa'yo. Lishu, ang galing mo talaga. Batas ng kriminal na paglilitis. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Ikaw na hindi man lang nakapag-high school, ay hindi nakabasa nito? Naiintindihan mo ba? Ulutin mo. Nagagalit ka na dahil nahihiya ka? Alam mo ba kung sino ang nagpalaya sa akin? Si tatay. Kahit na si kuya at si Diko ay nagkagusto sa'yo, ano naman, hanggat nandito ang pamilyang ito, kahit gaano ako kalala, si nanay at si tatay ang sasalo sa akin. Papupulutin kita. Ulutin mo. Hindi mo kailangang magpanggap na wala kang pakialam. Sa palagay ko, sa puso mo, siguradong para sa akin ay puno ng inggit at selos. Dahil parang hindi mo pa naranasan ang pagmamahal ng ama at pagmamahal ng ina. Maingay. Ngayon, makikinig ka na ba ng maayos sa akin? Pulutin mo iyan. Babae, anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makapagsalita? Alam mo ba kung bakit ko binabasa ang Code of Criminal Procedure? Nagtataka lang ako. Ang pag-udyok sa pagpatay ng tao. Ano kayang parusa ang makukuha? Baka kaya triple penalty? Oy! Sasakalin kita! Xiaoya, tigilan mo yan. Ayos ka lang? Kuya Yanli! Kuya Yunye! Alam ng kuya mo, napupunta ka rito para humingi ng tawad kay Shu. Natatakot siyang maapi ka, kaya nagmamadali siyang pumunta rito. Pero ano ang nangyari? Hindi ganoon. Siya ang unang nanukso sa akin. Kuya Yanli. Kuya Yunye. Kasalanan ko ang lahat. Ate, dahil bumalik ako, siguro natatakot ka na baka kunin ko ang atensyon ni Papa at ng mga kuya natin. Kaya ayaw mo sa akin. Sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na lang ako. Dati, kaya kong mabuhay sa pamamagitan ng pagpulot ng basura. Kaya ko pa rin yun ngayon. Xiaoshu, bunso, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo noon. Mag-sorry ka kay Shu. Ngayon din. Hindi kailangang humingi ng paumanhin ang ate. Mula noong ako'y bumalik sa bahay na ito, laging nag-aaway ang lahat. Sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na ako sa bahay na ito. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin ang ate. Xiaoshu, Lishu, ano ba ang pinagpapanggap mo? Ikaw naman ang unang nanakit. Kuya, kanina, hindi ko alam kung anong ginawa niya para hindi ako makapagsalita. Ikaw, lahat ng ito, ikaw ang may gawa, kuya. Gumagamit siya ng black magic. Lahat ng ito, plano niya ang lahat. Yung damit noong araw na iyon. At saka, sa party, si Meow Meow ay bigla-biglang nahulog at saka kanina, lahat ng ito, siya lang ang gumawa-gawa ng eksena. Kuya, maniwala ka sa akin. tama na. Tama na. Ngayon, para siraan ng tao. Kahit na ang usapin ng kulam na sobrang malayo, kayang sabihin. Kuya, talagang marunong siya ng kulam. Inasahan niya na darating kayo. Sinadya niyang galitin ako ng maaga. Ginawa niya ito para pagdudahan ninyo ako. Kuya!
Dapat maniwala kayo sa akin. Talagang walang pag-asa. Kuya, kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin? Kuya, huwag kang mag-alala. Kasalanan ko lahat. Pupunta na ako kay Papa. Para siya ikulong ako. Xiaoshu, Lishu, ikaw. Ang cute mo. Anong pagpapanggap mong mahina? Ji Qianya, tumahimik ka. Ngayon, bakit ka naging ganito? Madaling magmura. Ikaw sa pamilya G, nasaan ang pagpapalaki sa iyo sa loob ng maraming taon? Pang-araw-araw, nagpapanggap ka lang ba? Hindi, kuya. Huwag kang magpaliwanag sa akin. Una, ayaw ko palakihin ang isyong ito. Pero ngayon, ang ginawa mo kay Xiaoshu sobrang pagkamuhi. Kung hindi ko ito aaksyonan at palalampasin, mahirap isipin na kaya mo pang gumawa ng kung ano. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko ng totoo kay Papa at kay Kuya. Kailangan mong panagutan ang iyong mga pagkakamali. Kung hindi, habang buhay, hindi ka magsisi. G. Kenya, nakakalungkot ka talaga. Akala ko nagsisisi ka na talaga. Kaya ka humingi ng tawad kay Xiaoshu. Hindi ko inaasahang hindi ka lang nagsisisi. Lalo ka pang naging agresibo. Sinaktan mo pa si Xiaoshu. Hindi po, tatay. Siya po ang unang nanakit. Wala akong magawa kundi lumaban. Sinaktan ka ni Xiaoshu, may ebidensya ka ba? O kaya, saan ka naman daw nasaktan? Meron. Sinipa niya ako. May pasa sigurado. Ito ba ang sinasabi mong ebidensya? Nasaan ang pasa? Imposible. Nararamdaman ko pa ring sumasakit ang binti ko. Paano walang bakas? Ikaw. Ikaw ang may kagagawan nito. Tama na. Sasabihin mo pa bang si Xiaoshu ulit ang may kasalanan sa harap ng lahat? Xiaoya, ang mga nangyari ngayon, bawat isa ay nakita naming magkapatid. Bakit ayaw mo lang aminin ang pagkakamali mo? Tama. Ji Qianya, malinaw ang ebidensya. Hindi mo ito matatanggi. Kenya, sa pagkakataong ito, mali ka talaga. Nanay, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Tingnan mo. Ito ang anak mong minamahal mo mula pagkabata. Nanggugulo ka? Puro ka sinungalingan. Ayaw magbago. Napakasama ng ugali. Sa tingin ko, hindi na siya dapat manatili sa pamilyang G. Tatay, papaalisin mo ba ako? Hindi ako sang-ayon. Nagkamali lang naman siya ng kaunting bagay, di ba? Kailangan bang paalisin siya dahil doon? Simula nang bumalik ang Lishu, kayong lahat ay hindi na siya pinapansin. Okay lang yon. Pero ngayon, papaalisin pa ninyo siya sa bahay? Ano ba ang hindi ninyo nagustuhan sa kanya? Pababaguhin ko siya? Pwede na ba yon? Magbabago? Binigyan na namin siya ng napakaraming pagkakataon. Nagbago ba siya? Sang-ayon ako sa desisyon ni tatay. Ako rin. Sang-ayon ako. Bunso, hindi ba't ikaw ang laging pinakamamahal si Kenya? Siguradong hindi ka sasang-ayon, di ba? Talagang sobra na si Xiaoya sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil nakita ko ng personal, hindi rin ako maniniwala na ganito kalala ang kanyang ugali. Kaya, sang-ayon din ako sa desisyon ni tatay. Kayong lahat. Tama na. Tapos na ang usapan. Pagkatapos ng ilang araw na to, papauwiin ko siya. Sa huling mga araw na ito, samahan mo ng mabuti ang iyong ina. Sana ay magpakabuti ka. Kenya, huwag kang mag-alala. Kakausapin ulit ni Mama si Tatay. Lishu, akala mo ba makakapagpaalis ka sa kin, sa pamilya G, sa ganitong paraan? Panaginip lang yan. Hindi mo magagawa yan. Ginoong Yu, hindi mo ba sinabing imbestigahan ko ang mga gusto ng munting asawa? Nahanap ko na. Wala. Pero nakaimbestiga ako ng ibang bagay. Siguradong gusto mong malaman. Ang tagal mo! Bilisan mo! Ito. Lahat ito ay nalaman ko nang imbestigahan ko ang pamilya Lee sa mga kalye at eskinita, sa mga kapitbahay at kababayan. Sabi ko sa'yo, Ginoong Yu, ang stepfather ng asawa, si Lee Da-jun, napakasama ng ugali. Sa asawa, laging sinasaktan at minumura lang. Gusto pang patayin ang asawa. Ito yung larawan. Noong araw na yon na nakilala natin ang manugang na babae,
Unang gabi, si Lida John na ito. Nang gabing iyon, gusto na niyang papatayin para mapatahimik. Hindi mo talaga mahuhulaan. Sino ba talaga ang salarin? Sino? Inimbestigahan ko ang mga bank records ni Lida John nitong mga nakaraang taon. Mga record ng bangko, mga tala ng tawag. Napansin ko, siya at yung peking anak na babae ng pamilya G, yung peke, ay malapit na magkakaugnay. Kaya ang ibig mong sabihin, ang mastermind sa likod nito ay si G. Kianya. Yun nga ang ibig kong sabihin. Sa palagay ko, naramdaman niya na nang umuwi na ang manugang na babae, nagbanta sa posisyon niya. Kaya nga, nakipagsabuatan siya kay Lida Jun para pumatay at magtago ng katotohanan. Ang mga dokumentong ito. Ipadala mo ito sa magiging biyenan kong di makaintindi. Sa magiging biyenan ko, ipadala mo para makita niya kung ano ang ginagawa sa likod niya ng ampong pinoprotektahan niya ng buong puso. Ang ginagawa sa likod niya na maruruming bagay. At isa pa. Bantayan mo si G. Kianya para sa akin kapag may kakaibang nangyari. Sabihin mo agad sa akin. Huwag kang mag-alala. Huwag ninyong gagalawin ang tao ko. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ito, ang tala ng transaksyon sa bangko. Sa mga nakaraang taon, si G. Kianya at si Lida John, ang kanilang mga account, ay nandito lahat. Kaya nga naparito ka ngayon. Ay para paingatan ko si G. Kianya. Siyempre, ayaw ko na mawalan ng asawa sa murang edad. Ginoong Shen, sobra kang nag-iisip. Sa isang G. Kianya lamang. Hindi ako maaapektuhan. Ikaw ang dapat pag-usapan. May nagugustuhan ka na. May gusto ka na. Ano ba ang sinasabi mo? Kaya. Ang taong gusto mo. Ay ako. Sino ang may gusto sa iyo? Ako ay... Ikaw ang kumuha ng aking pribadong kuwarto, di ba? Ang ganda ng gabi at may magandang babae pa. Ako ngayong gabi ay swerte sa babae. Swerte sa babae. Ang swerte mo sa babae. Ikaw lang ang hinahanap ni San. Hinahanap si San. Hinayaan mong masaktan ang kuya ko. Hanapin si San. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Kung hindi ko kayang lutasin ang ganitong simpleng problema, paano ako magiging karapat-dapat na ikakasal mo? Maghintay ka lang ng panatag. Kamusta? Hindi naman masama ang iyong napiling ikakasal, di ba? Hindi naman masama. Kuya Yue, dinala ko ang mga tao para iligtas. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras.
Lishu, magpapakasal din tayo balang araw, di ba? Eh ano ngayon? Kung ganon, kaya bakit hindi na lang tayo magpakasal ng mas maaga para magamit mo na rin ng maaga ang mga karapatan bilang Mrs. Shen. Araw-araw tayong magsasama. At sa hinaharap, sa Imperial Capital, walang mag-aabuso sa iyo. Ano sa tingin mo? Basta payag ka. Ang pamilya G at ang kuya mo, ako ang kausap sa kanila. Kuya, Salamat, Ginoong Shen. Sa paghatid kay Xiaoshu pauwi. Pero, pakikipagkasundo lang ang meron kayo. At bago pa man kayo magpakasal, anumang bagay ay pwedeng mangyari. Kaya sana, Ginoong Shen, maging mahinahon ka. Xiaoshu, uwi na tayo. mukhang. Ginoong Shen. Malayo pa ang lalakbayin mo. Malayo pa ang lalakbayin? Sa kabisera, wala akong hindi kayang gawin. Ako, si Shen Yu. Hoy, cute! Bakit lahat sila umiikot sa'yo? Lishu! Hindi kita palalampasin. Yung sinasabi mo, yung napakagaling na master, bigyan mo ako ng contact details. Ano? Nawala ng bigla? Sinira ang mga gamit nang hindi nakikita? At hindi ka pa pinapagsalita? Binibining G, nagbibiro ka lang ba sa akin? Sinisiguro ko sa'yo, totoo lahat ng sinasabi ko. Kung totoo nga ang sinasabi mo, baka ang bagay na ito ay mahirap na solusyonan. Dahil ayon sa kwento mo, kahit alin sa mga iyon, ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ito. Narito ang 1,000,000. Pakiusap, tulungan mo ako, master. Si. Kung tama ang hula ko, ang sinasabi mong, pagkawala ng bigla, ay galing sa anting-anting na nagpapa-invisible. At ang pagpigil sa pagsasalita mo, ay malamang dahil sa sumpa ng pagpipigil sa pagsasalita. Tungkol naman, sa mga kapamilyang ilang dekada mo ng kasama, sa maikling panahon, ay sumunod lahat sa kanya? Maaring dahil sa sumpa ng dugo. Sumpa ng dugo? Tama? Ang gumawa ng sumpa ay gumamit ng dugo bilang gabay upang kontrolin ang isip ng tao. Ganun nga pala. Hindi ko alam. Kung may paraan ka bang panglaban dito, master? Para ang panglaban? Wala akong alam na permanente sa ngayon, pero meron akong isang paraan na makakapigil. Pero ang paraang ito ay labag sa kalikasan at sa katarungan. Saiden, kung mabibisto ito ng iba, tiyak na babalik sa gumamit nito. Binibining G, gusto mo bang subukan? Sigurado ako. Xiaoshu.
Xiaoshu, okay ka lang ba? Kung may masakit o hindi ka komportable, Saksakin mo siya. Ngayong naakit mo na si Papa at mga kuya ko, gagawin kitang tunay na masamang tao. Sa harapan nila, tingnan ko lang kung malilinlang mo pa sila. Xiaoshu. Xiaoshu, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, kailangan mong Tumigil ka diyan! Xiaoshu, G. Kianya, nababaliw ka ba? Paano nangyari? Pero malinaw na. Kianya, paano mo nasaktan ng kuya mo kung hindi dahil kay Xiaoshu? Nakakadismaya ka talaga, anak. Pero malinaw na. Paano nangyari? Xiaoshu, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Mamatay ka na! Kuya, ingat. Xiaoshu! Ikaw! Ikaw ang nagkontrol sa akin. Ikaw ang kumontrol sa akin. Nanay, tatay, si Lishu ang kumontrol sa akin. Ano ang ginawa mo sa kanila? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Ito. Hindi ba dapat? Ako ang magtatanong sa iyo. Ang aking mabuting ate, Paano mo nalaman? isang hamak na napakababang antas na puppet charm. Gusto lang akong kontrolin. Ang isip bata mo naman. Hindi. Paano mo nalaman? Si Lishu ay hindi alam ang mga ito. Lalo na ang puppet charm na ito. Sino ka talaga? Sino ako? Hindi ba dapat alam mo ito ng mabuti? Pagkatapos ng lahat, ipinadala mo si Lida John, pinagmasdan ako ng matagal. Ang backlash ng puppet charm na ito. Sinabi na sa iyo ng masamang tao is, narinig ko, kapag nasira ang charm na ito, babawasan ang buhay. Sa pinakamalala, bigla ang pagkamatay. Ikaw, sabi mo, alin kaya ang mangyayari sa iyo? Lishu, gusto mo palang gawin akong tatlo? Lishu, gusto mo talagang gawin akong san? Ang sama ng intensyon mo. Lishu, pumunta ka na sa San. Ingat. Panganay. Gago, Jing Chen, nanay. Hanggang ngayon, ipagtatanggol mo pa rin siya, di ba? Nanay, hindi ganoon. Ito ay... Nanay, hindi ko rin alam kung bakit. Bigla-bigla na lang nangyari ang mga ito. Pero hindi ko talaga sinasadya. Maniwala ka sa akin. Kuya, hindi ko talaga sinasadya. Siya ang kumontrol sa akin. Maniwala ka sa akin, kuya. Bawat kilos mo, nakikita namin. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Kuya, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kuya, alam kong marami akong pagkakamali. Hindi tama ang mga ginawa ko. Pero maniwala ka sa akin ngayon. Pwede ba? Tatay, pinanood ninyo akong lumaki.
Anong klaseng tao ako? Alam na alam ninyo yan. Simula nang dumating siya sa bahay natin, ang daming nangyari. Oo, marami akong pagkakamali. Hindi tama ang ginawa ko, pero wala ba siyang kahit anong kasalanan? At saka, pumayag na nga akong umalis? Ginagawa ko pa to, ano bang mapapala ko? Tama. Wala talagang dahilan si Kianya para gawin ang mga bagay na to. Baka naman, Tama na. Hanggang ngayon, wala ka man lang pagsisisi, ayos lang. Pero ngayon, gusto mo pang maghasik ng away? At ikaw, ma, nasugatan si Xiaoshu para iligtas ako. Hindi mo man lang siya inalagaan, ayos lang. Pero naniniwala ka pa sa mga sabi-sabi niya, nagdududa ka pa sa kanya. Ma, pag-isipan mong mabuti. Sino ba talaga ang anak mong kadugo? Kianya. Akala mo ba naniniwala ako sa'yo at nagdududa kay Xiaoshu, tama ba? Gulat na gulat lang ako. Gulat ako na hanggang ngayon. Nagsisinungaling ka pa rin. Mukhang yung hapunang ito, hindi na kailangang ituloy. Tagapangasiwa G. Ginoo? Ihatid mo si Kianya pabalik sa kanyang tunay na ama. Ikaw mismo ang gumawa nito. Siguraduhing maabot ito sa mismong kamay ng kanyang ama. Opo. Binibining Kianya. Ako na ang maghahatid sa inyo pabalik. Si, 20 taon ng pagsasamahan. Hindi makakapantay kay Lishu. Ilang araw lang. Sa huli, dugo ay dugo. Kahit gaano ako magpumilit, hindi ko makukuha. hindi, Kianya. Jinghen. Nanay, huwag nang magsalita pa. Kuya, dalhin kita para maglagay ng gamot. May sasabihin ka ba? Sabihin mo na ngayon agad. Jiguanjia. Tara na. Kianya. Nanay. Hindi kita sinisisi. Kung sisishin, sisihin mo ako dahil wala akong swerte na maging iyong tunay na anak na babae. Nanay, pag-alis ng anak, alagaan mo ang sarili mo. Ang anak ay hindi na makakaya. Manatili sa iyong tabi. Magbahagi ng iyong mga alalahanin. Kianya. Kianya. Li, Shu. Huwag kang magyabang. Babalik ako. Sina? Pinauwi lang namin siya. Hindi naman ibig sabihin ay itinatakwil na namin siya. Kung kailangan niya ng tulong, handang-handang tumulong ang pamilya natin. Kuya, yung 2 saglit na pag-aatubili mo kanina, siguradong wala talagang pagdududa sa akin. Wala. At saka, kahit pa totoo lahat ng sinabi niya, na dahil sa iyo kaya niya ako inatake. Wala akong pakialam, dahil alam kong, hindi mo ako sasaktan. Eto na. Huwag kang laging nagpapakita ng mukhang misteryoso. Ang kailangan mo lang tandaan, dito sa pamilyang ito, ang kuya mo ay laging walang kondisyong kakampi mo. Salamat, kuya. Ang tamis naman tawagin ng kuya. Ako, ang Diko? Anong ginagawa mo dito? Pinadala ito ng nobyo mo. Sabi niya, inaanyayahan niya ang buong pamilya natin sa isang hapunan ng pamilya at para pag-usapan din ang mga plano sa kasal nyo. Magtapat ka. Ikaw at itong sisya nyo. Great. Hanggang saan na ba kayo? Tama na yan. Huwag mong dadalhin dito sa bahay ang ugali mong mausisa sa showbiz. Ang mga personal na bagay ni Xiaoshu, siya ang bahala. Alis na tayo. Xiaosu. Kumusta naman, babaeng nobya? Balita ko, panalo ka ngayon. Ang galing. Ang talino talaga ni Young Master Shen. Kahit ang mga nangyayari sa pamilya ko, alam mo ng lahat. Walang anuman. Pero, seryoso ka bang palalayain siya?
Hindi ka ba natatakot na maghasik pa siya ng gulo? Doon nga siya dapat maghasik ng gulo. Kung hindi siya magkakagulo, paano ko siya mahuhuli ng tuluyan? Kayo ba? Kumusta po kayong mga tita? Ako ang anak ni Lida Jun. Hindi ko alam kung nasaan si Lida Jun. Ah, kaya pala. Ikaw pala ang noong araw ang anak na napalitan ni Lida Jun. Huli na kayong dumating. Si Lida Jun ay napaslang ng taksil na lisyu sa pamamagitan ng pagsunog. Ano? Mga Ginoo, mag-ingat kayo sa inyong pagsasalita. Ang pagsasabi ng ganitong mga salita ay may pananagutan. Anong mag-ingat sa pagsasalita? Ako mismo ang nakakita. Noong araw na iyon, siguro ay gabi ng Oktubre 3. Ako mismo ang nakakita kay Lishu na tumakas mula sa kwartong nasusunog palabas. Oo, nakita ko rin. Si Lishu, siya. Kahit na siya ay hindi nasisiyahan sa aking ama, ay hindi rin dapat magsunog at pumatay ng tao. Lishu! Lishu! Alam kong hindi ka karaniwan. Paano ako walang pangalawang plano? Lisu, alam kong hindi ka karaniwan. Paano ako magkakaroon ng pangalawang plano? Maraming salamat sa iyo ngayon, tagapangasiwa. Kapag nagtagumpay ako, tiyak na maghahandog ako ng 1,000,000. Kung gayon, sana'y magtagumpay ka, Ginang G. Lida Jun, titingnan ko nga kung ano ba talaga ang ginagawa mo. Tia, anong nangyari? Anong nangyari? Marami na siyang ginawang masama, kaya nagkaganti-ganti na. Kailan ito nangyari? Kailan? Noong nakaraang buwan, gabi ng 3. Ikatlo. Tia, tulungan mo ako sa isang bagay. Ang pera dito ay sayo na lahat. Anong bagay? Sabihin mo. Kailangan mo lang gawin ito. Ano? Gusto mong ipagtapat ko na si Lishu ang pumatay kay Lida Jun? Sasabihin ko, sino ka ba talaga? Sino ako? Malalaman mo rin sa dakong huli. Pagkatapos, kapag dumating na ako at ang iba, kailangan mo lang sundin ang sinabi ko sa'yo. Sa oras na iyon, pagkatapos mabayaran ang cash na ito, dadagdagan pa kita ng 500,000. Ito. Sabihin mo. Lishu, sa labanang ito, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Tagapangasiwa G, gusto kong magsumbong. Ano? Lola Sen. Hindi ko alam kung saan dinala ni Shen Dashao si Xiaoshu. Bakit hindi pa sila umuwi? Nasaan si Xiaoshu? Kayong mga bata, huwag na kayong maghanap. Ang dalawa nila ngayon ay naglalaan ng oras para sa kanilang dalawa. Hindi ba hapunan ng pamilya ito? Paano naging tayo lang ang dalawa? Para sa kanila, hapunan ng pamilya ito. Pero para sa atin, dati ito. Dati? Kaya ang hapunan ng pamilya ngayong gabi, ikaw ang nag-ayos? Tama. Kasi naman, hindi na ako makapaghintay na gampanan ang tungkulin bilang isang asawa. Layas. Ano? Matutulog ka lang? Ayaw mo pang panagutan? Magpakasal? Pero si Xiaoshu kakauwi lang, di ba? Gusto pa sana namin na mas matagal pa siyang manatili dito sa bahay. Ang aga-aga. Magpapakasal na agad. Sa tingin ko, ayos lang. Kahit na ayaw ko ring iwan si Xiaoshu,
Pero sa huli, may kasal sila. Darating at darating din sila sa puntong iyon. Kaya, basta pumayag si Xiaoshu, wala akong tutol. Pa. Lola, Ano yon? Diretsuhin mo na. Walang ibang tao dito. Huwag kang magkubli-kubli. may isang tao sa labas na nagsasabing siya ang panganay na anak ng pamilyang G. Dala-dala niya ang mga pulis. Sabi niya, hinahanap niya si Binibining Lishu. Jigya niya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mari bang sino si Lishu? Tagapangasiwa G. Ano ba talaga ang nangyayari? Tagapangasiwa G. Gusto kong magsumbong ng kaso. Binibining niya. Sa ngayon, hindi pa alam ang katotohanan at wala pang ebidensya na nagpapakita na si Binibining Lishu ang salarin. Ang pagsumbong, hindi ba ito masyadong padalos-dalos? Padalos-dalos. Nakita nila mismo ng kanilang mga mata. Ang aking ama ay pinatay ni Lishu. Paano ito magiging peke, kahit na ito ay peke? Bakit mula ng gabing iyon, sila ay hindi na muling nakita ang aking ama? Bakit si Lishu noong una? Napakatagal bago bumalik sa bahay ng G. Siya ba talaga ay inosente? O kaya naman tagapangasiwa G? Gusto mo bang takpan si Lishu? Hindi. Binibining G ako lang ay. Ikaw lang ay nakakita na ako ay nawalan ng kapangyarihan. Kaya hindi mo na binibigyang pansin ang aking mga salita. Hindi mo na binibigyang pansin, di ba? Ang kasong ito ngayon, talagang maghaharap ako nito. Ganito ang nangyari. Kalokohan. Paano posible si Xiaoshu ang magiging mamamatay tao? Si Lishu ba ay isang mamamatay tao? Aming imbestigahan ito. Ngayon, kailangan lang ninyong sabihin sa akin, saan siya? Narito ako. Ikaw si Lishu? Ako nga. Nandito ako. Ikaw si Lishu? Ako nga. Ginang Lishu. May testigong nagsasabi na ikaw ay pinaghihinala ang pumatay sa iyong ampon na ama, si Ginoong Lida Jun. Kaya't hinihiling ko na sumama ka sa amin sa tanggapan ng pulisya para sa investigasyon. Ano? Pagpatay? Nagkakamali ba kayo? Paano naman papatay ang anak ko? Kung pumatay man siya o hindi, sumama lang siya sa amin sa tanggapan at malalaman natin ang katotohanan. Binibining Lee, mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Wala akong obligasyon na makipagtulungan sa investigasyon ninyo. Sinasabi mong ang aking nobya ay pinaghihinala ang pumatay? Kung gayon, itatanong ko, may ebidensya ba kayo para patunayan na patay na si Lida Jun? Bagamat sa ngayon, wala pang ebidensyang nagpapatunay na patay na si Lida Jun, ngunit ang babaeng ito ay nakakita mismo kay Binibining Lishu na sinunog ang bahay at umalis. At noong panahong iyon, may narinig na sigaw ni Lida Jun mula sa loob ng bahay. Kaya, may sapat tayong dahilan para maghinala. Ngayon ba, puro hinala na lang ang basihan ninyo? Lishu, ang galing mo talaga. Nakuha mong iligaw si Shen Yu at tawagin kang nobya ng paulit-ulit para ipagtanggol ka. Nakakainis. Kahit wala pang ebidensya na patunay ng pagkamatay, ang nakita ni Aling Wang ay hindi naman siguro mali, di ba? Kahit nawawala lang siya. May kinalaman pa rin yan kay Lishu. Bakit hindi siya pwedeng arestuhin at imbestigahan? Dahil ba sa kanyang katayuan at kapangyarihan? Katayuan. Kapangyarihan. Hindi ko inakala na ang dalawang salitang ito ay lalabas din sa bibig ng dalagang G. Kung ang kanyang salita ay maaaring maging ebidensya, may ebidensya rin ako. Ano? Mapapatunayan ko na si Lida Jun, mamatay man o mawala, ay walang kinalaman sa akin. Ang cellphone na ito, bakit nasa iyo? Ang cellphone na ito, paano nakuha mo to? Ang cellphone na ito, bakit hindi pwedeng nasa akin? O kaya naman, alam mo na pala na cellphone ito ni Lida Jun. Nagtataka ka kung bakit nasa akin. Anong pinagsasabi mo? Nagtataka lang ako. Napakaluma na nitong cellphone, bakit ginagamit mo pa rin? Ganon ba? Syempre, hindi ko naman kilala si Lida Jun. Huwag mo akong pagbintangan. Pagbintangan? Ang Zveta. Si Lida Jun kapag tumatawag man o nagte-text palagi siyang may backup.
Sa cellphone na ito nakatala na sa loob ng 10 taon ay palagi siyang nakikipag-ugnayan sa isang numero. Sa tingin ko, pamilyar ang numerong ito. Kuya, baka gusto mong tingnan? Pamilyar nga, parang may tumawag na nito sa akin. Pero nalobat ang phone ko noon, kaya hindi ko pinansin. Ang tanga mo naman. Kung gusto mong malaman kung sino, tawagan mo na lang. Ang swerte naman, bakit hindi mo sinasagot, Miss G? Alarm lang ang tumunog. Hindi tawag. Ganon ba? Alarm lang ba talaga yon? Hindi ba sabi nila, alarm clock lang yon? Ano? Ikaw talaga? Paano ka naging konektado kay Lida Jun at tumagal pa ng 10 taon? Dahil matagal na niyang alam na siya ang tunay na anak ni Lida Jun. Noong huli, sinabi mo sa akin na magdala ako ng isang dokumento. Medyo abala ako nitong mga nakaraang araw. Muntik ko nang makalimutan. Pero sa tingin ko, ngayong araw ay isang magandang araw. Anong dokumento? Kapag tiningnan ni Tita Ye, malalaman niya kaagad. Ito ba ay? Xiaoshu? Totoo ba ito? Totoo ba o hindi? Mahalaga ba yun? Xiaosu, Bakit? Nasasaktan ba ang puso ni Tita Ye ngayon? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang itinuturing mong pinakamamahal na anak, hindi lang alam kung sino ang kanyang tunay na ama, tinago pa niya ang kanyang pagkatao? Dahil sa takot na bumalik si Lishu sa pamilya G, hinimok pa niya ang kanyang sariling tunay na ama na pumatay para mapatay ang mga saksi. Ano? At ang nagpasimula ng malaking sunog na ito ay si Lee Dayun. Ang gusto niyang patayin ay ang iyong tunay na anak na si Lishu. Ngayon, naniniwala ka pa bang si Lishu ang salarin? May ebidensya ako rito. Na mapapatunayang si Jikian niya sa loob ng mga taong ito ay madalas nagpadala ng pera sa kanyang tunay na ama. Oo nga pala, mayroon ding mga chat record. Sapat ang mga ebidensyang ito para ipakita na silang dalawa ay sinadyang pumatay para sa pera. Ngayon, matapang ka pa bang sabihing si Bro Yu ay nagsisinungaling? Ngayon, matapang ka pa ring banggitin si Ginoong Yu na nagsisinungaling lang? Miss Lee, pasensya na. Noon, hindi ko siniyasat ng maayos. Miss G, samahan mo kami. Ano? Astig ba ang tropa ko? Xiaoshu. Sa mahabang panahon, napakarami mong pinagdaanan. Mrs. Ye, maging disente ka. Galit ka pa rin sa nanay mo, di ba? Pasensya na. Hindi talaga alam ng nanay mo na sa mahabang panahon, napakarami mong hirap na pinagdaanan. Patawarin mo na ang nanay mo, pwede ba? Uli na. Ang tunay na Lishu ay patay na. Xiaoshu? Ayaw ko nang manatili dito. Dalhin mo ako. Isang karangalan. Nagkamali ba talaga ako? Dapat talaga akong mamatay. Noong unang pagdating ni Xiaoshu, ganoon ko pa siya trinato. Dapat talaga akong mamatay. Miss Lee, ang galing talaga ng hilig mo. Ibang klase. Gusto mong manood ng buwan sa sementeryo? Ano? Natatakot ka? Takot? Sa buong buhay ko, wala akong kinatakutan. Lishu, yung mga nanakit sa'yo, lahat sila ay nakatanggap na ng parusa. Makakapagpahinga ka na ng maayos. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang sino man ang mag-aabuso sa'yo.